Actually, idol natin to sa kantahan. For example, yung nagpasikat ng kantang Let Me Be The One. Mahihirapan pala akong mag-hit ang notes na. Do you know that song? Be the one to break it. Grabe! Excuses. Ngayon, walang naging excuse na dili ninyo madunggan. Ladies and gentlemen, please help us welcome Attorney Jimmy Wanda! Yeah. Let's watch this. Number 10, Sonora. Yes! Mahal gabi eh! Meron po akong kanta na sinulat para kay Tatay Digong. Bago po ako magsalita, may tanong lang po ako sa inyo. Alam ko po, kilala niyo ako bilang singer, hindi bilang abogado. So kung minsan nag-speech ako, pagkatapos ng speech, yung mga tao sabi, sample, sample. So, tanungin ko na lang kayo, pili na kayo ngayon. Ano ba gusto nyo, speech o kanta? Kaya hindi ako manalo eh. Hindi, ganito na lang po. Kakanta po ako mamaya. Pero pwede ako ba magsalita? Konti lang. May gusto na ako i-share sa inyo. Pero pwede ba pakinggan nyo muna yung ibalik nyo si Tatay Digong? Ito po, sinulat ko ang kanta na to the day after they kidnapped Tatay Digong. Mamaya I will speak about it. Pero I studied law, but there are not enough words to express kung gaano ang galit at kalungkot sa nangyari. I would like to share this to you. Tama na, sobra na. Tama na, sobra na. Hindi na ba sa loob ng Villamor Airbase. Nandun na sila. Tatay lang nagmahal sa ibalik niyo si Tatay Digong. Walang salang ikulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Sa inilay na nakaya, kaya pa ng bansa. Ibalik mo si Tatay Digong. Ibalik mo si Tatay.
tinuod na. Naulaw ko magkampanya karon. Kay 13 taasan na mo sa survey. Una-una nag-top 13 ko. Pero ang tinuod na hinugdan na ay gikidnap nila si Tatay Dio. May nagtanong sa akin, sino ba ang campaign manager nyo? Bakit ang taas nyo sa survey? Sabi ko, si BBM. Iba ka talaga! Iba ka talaga! Wala na kami kailangan gawin. Iba ka talaga! Diba? Tama! Ay ka na, BBM! Bago po ako kumanta, kasi alam niyo po, sa dami ng kasalbahihan na ginawa ng administrasyon na to, kung magsispeak kami lahat tungkol sa mga salbahe na ginawa nila, hindi tayo matatapos. Kaya ako, tabi ko muna yung pagiging lawyer, okay lang sa akin, intermission na lang ako. Kasi gusto ko, maging happy tayo naman, kahit konti na. Pero, mag-discuss lang ako, Gamayra. Una lang. 3 points lang. Number 1, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang dami dyan abogado, nagsisinungaling na. They're lying through their teeth just to justify. Pag sinabi nasa wrong statute, hindi, local law tayo. Pag nasa local law, hindi, sa wrong statute. Ganyan na lang sila. Diba? Likay ba? Pahilag-ilag. Okay, pag sinabi section 59, ay hindi kami wrong statute. O hindi dapat, surrender according to domestic law. Ay hindi, wrong statute. Ganyan. Mga sinungaling. Ako po, ang campaign platform ko, diplomasya. I want a polite, respectful Senate. Pero galit na talaga ako. Kasi kung kayo po mag-aral kahit 1 taon lang ng law, makikita nyo puro sinungaling na sila. Ulitin ko lang yung first point ko. 3 lang naman. Hindi tayo saklaw ng ICC. Number 2. Bakit mahal ang bigas? Mura bang bigas? Okay. Buti pa yung green rice. Mura lang. Green rice. Action. Yung white rice, mahal. Alam nyo, nag-file kami ng case sa ombudsman laban kay Martin Romualdez. Falsification of legislative documents. Simplihan natin, paano ba gumawa ng budget? Batas yan. Paano ba gumawa ng batas? Gagawa dito sa lower house, bibigay sa Senate, may magkaiba konti. Dadalhin sa BICAM. Wala pa namang mali doon. Pero galing sa BICAM, kailangan i-check ulit yan ng mga representatives nyo. Kailangan bumalik sa plenaryo. Tama? Nakukuha nyo kayo, di ba? Matalino naman kayo. Nabawain nyo kayo eh. Alam nyo ang batas, di ba? Ang nangyari, galing sa BICAM, hindi na dumaan dun sa mga plenary, blanco yung ibang department. Pagdating kay dun sa, alam mo na, sa taas, ayoko gamitin yung salita eh. Pagdating dun sa taas, may laman na 241 billion. Di falsification. Sino naglagay? Di last touch. Sino ba last touch? Di sino Romualdez? Di falsification. Tama? Yes! Okay. So, ano connection nito sa bigas? Hulaan nyo kung ano yung 2 department na pinaglaruan yung budget. 0, biglang 241, may mga backdoor bills, ganyan. Hulaan nyo, humula kayo ng department. Agriculture, tama. Agriculture. Isa pa, hula pa kayo, isa pa. Health, hindi.
Irrigation. Mia. So di ba walang nakapansin? Sino ba pumapansin? Kasi ang tao ho, iniisip ko minsan, agriculture, palay-palay lang yan. Irrigation, tubig-tubig lang. Sige, sige. So binablanko-blanko, mamaya may laman na 241 billion pero hindi mo alam kung sino na yung may kausap sila doon. So ito tanong ko, paano magmumurang bigas? Kung hindi natin nilalagyan ng tamang budget, according to proper consultation with the farmers, paano magmumura? Ipinaglalaroan natin. Naintindihan nyo? Lahat po ng tao, lahat po kami anti-corruption. Pati yung kabila, anti-corruption kuno. Pero may nagtuturo ba ng mechanism of corruption? Kung paano ninanakaw sa bulsa nyo? Nakikita nyo na lang, nakaayuda na. Saan galing? Kaya, it brings me to my third point. Sorry, humaba konti. Third point. Kailangan PDP laban straight. Bakit? Paano ba mag-impeach? Sa baba, majority. Akyat. Ano sa taas? 2/3. Ano 2/3 ng 24 senators? 16. Ano natala? 1/3. Ilan ang 1/3? 8. So yung 8, dagdagan mo isa, wala nang impeachment. Tama? Ilan ba yung PDP laban straight originally? Di ba 9? May dokmata pa? 10. Tama? Kaya, ang boto sa PDP laban straight ay boto laban sa impeachment. Yan lang po ang gusto ko i-share sa inyo. May isa pa kaming kasong pinay, pero si Atty. Bobet Torion, who is representing, a brilliant lawyer, representing Pastor Kibuloy, will explain to you kung ano yung pinay namin na kaso. Yung kaso na yan tungkol dyan sa online voting at kung paano tayo dadayain. Yung iba naman dyan, reklamo na reklamo, dadayain tayo dadayain, paano nga natin ititigil? Ayan na, sinagot na ni Atty. Torion. He will explain to you kung paano natin ipoprohibit ang Comelec dyan sa mga kalokohan na yan. Kaya supportahan niyo po si Pastor Kibuloy, who is supporting Atty. Bobet Torion and his associates to make sure na walang makalusot na legal matter. Si Atty. Torion hindi na ho natutulog. Tuwing meron, may kaso filean mo. Okay. Ganyan. Hindi, totoo. Totoo. Siguro ho, kung naniningil siya, bilyonaryo na siya. Pero hindi po niya sinisingil. Dahil po, sinusuportahan naman siya ni Pastor Kibuloy. Do you understand why this is important? O, di ba, hindi na magandang kumanta pa ako? Kaya po ako kakanta. Hindi po para magkampanya na or whatever. Gusto ko po magpasalamat sa Davao. Gusto ko po magpasalamat kay Tatay Digong, kay VP Sara, at sa lahat ng mga Duterte, kay Mayor Bastet for putting this up. Bakit po? Kayo po ang halimbawa ng tama na gobyerno. Ingit na po kami lahat sa inyo. Makakaasa po ba kami sa boto ninyo? Makakaasa ba kami sa dasal ninyo? Makakaasa ba kami sa kampanya ninyo? Maraming salamat po. Kakantahan ko na kayo ngayon. Bigyan niyo lang po ako 20-20 lang. Kasi po, bibili ako ng isang 1/4 na bigas. 20 pesos. Sige, pakiplay na yung... Lalaki yun ah. Pakiplay natin yung tag-20. Yan, babae. Kwentuhan ko kayo ha. Tama na yung kanina ha. Nakakapaos pang politika. 3 kanta po ito pero hindi lang maigil lang. Puro maigil. 3 songs.
I will tell you the story of a humble songwriter turned lawyer turned politician. Ang Let Me Be the One, sinulat ko yan 2002. Hindi po ako Cuneta, Valenciano, Lopez, Bongo Blanco. Yung kanta na yan, walang record label. Pumasok ako sa isang radio station, patugtugin nyo naman, naging overnight sensation. Which proved to me na wala akong may-ari ng mundo, kundi Panginoon. Kaya ito sa eleksyon, parang nagbibitawan, wala tayong kilala, wala tayong connection, wala tayong pera, pero mananalo tayo. Somebody told me you're happy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more, no more. So you're walking out the door. Nobody told me you could cry. Nobody told me you could die. Nobody told me that you fell out of love. So I'm yung susunod na kanta. Meron pong sine dati, ang title, My Sassy Girl. Wala pang K-pop, pumunta yung mga Koreano dito, sabi, gusto namin yung Tagalog version ng song na to, si Jimmy Bondo kakakanta. Ang title ng kanta na to, I Believe. Alam nyo ito siguro, araw-araw. Tinanggap ko ito for one reason. Favorite word ko, believe. Kasi po, kayo ba? Ba't pa kayo nandito? Because you believe. You believe na babalik si Tatay Digong. You believe na mananalo tayo. And you believe na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Do you believe? I believe
magsasabi na last, ulitin natin, isigaw natin kay Tatay Digong. Ikaw naman ako ang magsasabi na. Tatay! Mahal na mahal ka namin, Tatay! At ang susunod naman na kanta, ang title nito, ito, kilala na namin si Tatay Digong. Panalo na siya, pero ang daming umaangal. Masyado daw disiplinaryan, masyado matapang. Ang title ng kanta na to, Tunay na Laya. Nung kinanta ko kay Tatay Digong to, lumuhod siya. Hindi ito masyadong kilala. Pero ang pinto ba, ang pintuan ba, pag walang bisagra, bubukas ba yan? Hindi. It swings freely dahil may bisagra. Parang tao, we are free because of the laws. Tunay na lang. Kailangan na natin hiwalay. Kampi-kampi, away-away. Tingnan nyo lang yan. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo, basta malaya. Malaya pa tayo ngayon? Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa naman, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay, kung sa ngayon tayo sa tunay nakalayaan, pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban, isang pinuno, ang sukli ng bayan na sunurin puso. Kung sabay natin mahalin ang tuntunin, makakakitla ng bansa ang tunay na Pilipinas, ako po si Jim Bordok at ito po ang wakas ng aking palatuntunan para sa inyo. Paki-listen lang dito. Pilipilaban Street, Pilipilaban, Pilipilaban Street, Pilipilaban Street, Pilipilaban. Sige, pakinggan nyo. Bumili ka na ng suka, linisin ang tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Ito ang tunay na Duterte.